Halos 25 toneladang ginto ang ibinenta ng Pilipinas mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon. Ito raw ang pinakamalaking gold sale sa buong mundo sa nabanggit na panahon. Alright, welcome back to my channel mga guys, and today mag-reaction tayo dito about sa ginto. Ginto mga guys, almost 25 tons of gold binenta ng Pilipinas at hindi man lang pinaalam sa mga taong bayan. Yan, transparency, Mr. President. Bakit wala na ang transparency? Ito ang sinisigaw palagi ng maisog, no? Transparency. Ngayon, ang tanong kasi, no, bakit nagbenta ng ganun kalaking halaga at hindi man lang binalita? Oo, hindi binalita ito mga guys. Bakit? Hindi narinig nyo ba ito sa ibang news? Wala, dito lang sa SMNI ngayon binalita na nila. Kahapon wala talagang balita tungkol dito. Parang sinadyang tinatago itong issue na to. Kasi confirm ito ng Central Bank, no, ng Pilipinas. At tikom rin ang bibig nitong Central Bank. No, kaya pakinggan natin itong balita mga guys. Sa datos mula sa Best Brokers, isang online brokerage aggregator, nadiskubre na ang Pilipinas ang may pinakamalaking gold activity sa buong mundo sa nakalipas na 6 na buwan. Sinabi sa report na nagbenta ang Bangko Sentral ng Pilipinas ng mahigit 24 na tonelada ng ginto. Ito raw ang pinakamalaking bulto na nabenta sa mga bansang kasapi ng World Gold Council mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon. Kita niyo yung chart mga guys, oh. Ang Pilipinas, numero 1 sa pinakaraming binenta na ginto. Instead na ibang country pa nga, nag-iipok pa nga ng ginto. Oo, kasi importante yung gold reserve natin. Diyan makikita ang halaga ng kapasidad ng isang bansa, no? Pag marami kang ginto, maraming nag-i-invest, no? Maraming may tiwala sa bansa natin. Ngayon, instead na mag-iipon tayo ng ginto, itong administrasyon nagbenta. O, ang problema, nasaan na yung pera? Saan ginamit, Mr. President? Yun ang hirap dito. Walang talagang transparency. Harap-harapan tayong niloloko. Palaging tahimik itong Mr. President natin. Baka na-depressed palagi. Depressed ka ba, Mr. President? Kaya hindi ka nagsasalita. Ha? Ito nakapagtataka mga guys. No? Bakit hindi binalita sa ibang media sources? Ha? Tingnan natin ha. Maliwanag na ekonomisang si Dr. Michael Batu, mahalaga ang ginto sa isang bansa. So halimbawa, kung gaano karami yung silver at gold na meron ng isang bansa, ganon ang measure kung gaano ka-valuable yung kanilang ekonomiya. Buwan ng Agosto ngayong taon, pumalo sa $2,500 per ounce o katumbas ng 140,000 pesos ang bentahan ng ginto. Pumatak naman sa $2,636 per ounce ang presyo ng ginto ngayong buwan o mahigit 140,000 pesos. Hunyo ngayong taon nang maitala ang pinakamahinang halaga ng piso kontra dolyar sa 58.78 pesos kontra $1. At posible raw na ginawa ang pagbenta para palakasin ang piso kontra dolyar. Halimbawa, gusto ng Bangko Sentral na i-manage o i-control yung pagbulusok ng piso. So, ibig sabihin, ayaw nilang paabutin niya ng 60. So, anong kailangan nilang gawin dyan? Kailangan nilang mag-supply ng US dollar sa merkado. Pagka nagpapasok sila ng US dollar sa merkado, tataas ang supply, mangyayari niyan is hihina ang dollar, lalakas ang piso. Kapag mataas ang halaga ng piso kontra dolyar, bababa ang presyo ng mga bilihin sa bansa. Pero, questionable ni Batu kung bakit ganoon kalaki ang binentang ginto ng Pilipinas. Yun. Kumpara daw ito sa ibang mga bansa na nag-iimbak pa nga ng ginto sa halip na magbenta. Ang issue dito is baka mas sobra-sobra yung pagbenta natin ng dollars na maubusan tayo ng ammunition, maubusan tayo ng bala. To the point na wala na tayong gold na may bebenta kasi na-exhaust mo na. Ayon sa Central Bank, bahagi ng kanilang active management strategy ang pagbenta ng ginto. At sinamantala rin nila yung pagkakataon na gawin ng hakbang habang mataas ang presyo ng ginto sa merkado. Kung strategy ng Central Bank yan, bakit hindi pinahayag? Bakit hindi pinaalam? No? At ilatag ninyo ang strategy. Bakit hindi? Yun ang tanong mga guys. Kaniyak naman ng Central Bank na hindi maapektuhan ng gold reserve sa Pilipinas sa kanilang hakbang. Pero walang binanggit na detalye ang BSP
kung saan ginamit ang kita sa pagbebenta nito. Wala rin paliwanag kung bakit ngayon lang sila nagsalita na natapos na ang transaksyon sa halip na ipaalam muna sa taong bayan ang kanilang hakbang. Diba? Bakit ngayon lang sila nagsalita na tapos na ang transaksyon? Yan, niloloko tayo. Niloloko na naman ng taong bayan, tinutulunggis. Tinutulunggis na naman ang gold, no? Pagkatapos na tinutulunggis ng mga kongreso diyan, yung kaban ng bayan, ito naman ngayon mga guys, oh. Itong gold issue. Bakit hindi pinaalam? Oh, lang hiya. Left and right na ang pagiging tulunggis nito. Oh, ang hirap na. Sobra-sobra na ito mga guys. Niloloko na tayo harap-harapan. Bakit hindi pinaalam, Mr. President, ano nangyari? Sino bang author nito pag magbenta? No? Wala namang masama kung mayroong magandang intention about sa pagbenta na yan eh. Ang problema, bakit hindi nyo sinabi sa taong bayan? Ha? Karapatan ng taong bayan malaman yung transaksyon na yan. Kasi yan ang yaman ng bayan. Bakit hindi nyo pinaalam? Bakit? Yan ang tanong. Ako ay nakukulangan no, sa kanilang pahayag na yan. Kasi ang dapat dito is pinaliwanag nila sa taong bayan kung bakit nila kailangang magbenta ng ginto. No? Kasi parang yung kanilang response ay medyo vague. No? Parang malabo yung kanilang response. Ginagamit ba nila ang proceeds no, ng pagbebenta ng ginto to help stabilize the foreign exchange? No? So yun ba ang purpose yun o meron pang ibang purpose ito? Yun nga sinasabi ko. Wala namang masama kung magandang intention yan. Kasi number one question dyan is bakit ganun karami ang binenta? Number two, bakit hindi pinaalam kung anong intensyon talaga niyan? Di ba? Malalaman naman natin kung anong intensyon kung pag-sasabihin lang nila na ganito ang intensyon. At least may idea ang Pilipino. Ngayon wala. No? Parang binudol. Parang indirectly na ninakaw. Ang tanong kasi, sana napunta ang pera? My goodness naman ito. At nakikita natin dito sa issue na yan, nagiging reactive ang Bangko Sentral instead of them being proactive informing the Filipino people about the true status. Bakit naging reactive? Bakit naging tahimik sila? Bakit naging secretive sila dito sa issue? For economy. Ang Turkey ang may pinakamaraming biniling ginto sa unang quarter ng 2024. Nananatili naman ang Amerika bilang may pinakamalaking gold reserves sa buong mundo. Sa ngayon, nasa mahigit 134 na tonelada na lamang ng ginto ang natira sa Pilipinas. If we want the people to really have a better trust and confidence in the leadership, I think it's important that they have to be very much transparent. And together with that is that there should be ample avenues for greater accountability as well. Kasi napakalaking usapin ito, no? Lalo na kung gold ang pag-usapan. Para sa Diyos, sa Pilipinas kung Yan. Bakit hindi sila naging transparent? Di ba mga guys? Di ba dapat natin malaman niya yung mga yan. That is kayamanan ng Pilipinas. Ngayon, tinulunggis lang nila na walang paalam. So, ganito na ba talaga ang sistema? Nilalamo na tayo. Nilalamo na tayong ganitong palagi na palagi tayong binablind nitong mga tao na to. Sino? Ang tanong dito, sino ang author nito? Sino ang may plano nito? Bakit hindi nagsasalita ang ayang Bangko Sentral na yan? Questionable kasi sobrang laki ng binenta mga guys. So nakikita niyo naman yung chart, ang taas ng distansya kontra sa ibang countries. Tayo number one, nakakahiya ko. Saka ka lang magbenta ng ganyan pag meron ng crisis ang Pilipinas. Meron bang crisis ang Pilipinas mga guys? Anong klaseng crisis? Dati naman ganito naman kahirap dati, di ba? Walang masabi itong administrasyon at tahimik na tahimik. That is the question. Mga tulunggis o kung sino man yang hinayupak na nagbenta dyan, hirap pag ganito palagi mga guys. Kung ganito palagi mga leader natin, habwa, perminti, cash out sa pera ng taong bayan, may iiwan tayo sa utang. Alam mo yung utang, mas lumobo nga ngayon. Nadagdagan na ng 1 trillion. Ang yabang pa ng administrasyon dito dati, na kinakantsawan pa nila yung Duterte na nangutang daw ng panahon, ganyan-ganyan. Sila, ito mas malaki ang inutang nila. Ang ngiya. Tinutulunggis pa ngayon ang pera ng
taong bayan dyan sa Kongreso. Ngayon, dito na naman ang gold. Grabe na ito. No? Grabe na ito. Kahit konting explanation lang sana. Konti lang. Kahit konting pahayag. Wala eh. Oh. Tapos ngayon, aalma kayo kung babatikusin kayo. Di ba? Ang hirap ng ganito mga guys. This is not acceptable to the Filipino people. Lalo na sobrang laki. Sobrang laki. O, isipin mo, magkano ang kilo ng isang gold na yan. Tapos ngayon, almost 25 tons of gold na wala. O, saan na kaya napunta yan? That's the question number 1. Sino ang nakinabang dyan? Mr. President, sana magbigay ka ng pahayag. No? Hindi na ito pamumulitika. Kailangan ng accountability dito. O, kailangan ng transparency dito. Kasi hindi biro ito ganong kalaking halaga. At saka hindi biro itong gold reserve ng Pilipinas. No? Importante yan sa isang bansa. Iba pa nga eh. Nangungumpra pa ngayon ng ginto. Tayo talagang, my goodness. Di ba? Nakakainis na itong ganitong style na parang binaliwala na lang ang sambayan ng Pilipino. O, dahil ba executive kayo mga putang ina ninyo? Ang sarap nyo pagsasampalin eh. Oh, I'm sorry mga guys, pero nakakainis isipin na blind na naman itong Marcos na binansagan ng unang kawatan na administrasyon itong Marcos ngayon. Oh. Pwede na naman sabihin natin kawatan ka, Marcos. Anong nangyari sa gold? 25 tons of gold. Importante yan. Imposibleng hindi mo alam yan. Presidente ka. My goodness. Imposibleng hindi mo alam. My goodness, mga guys. This is bullshit. Mr. President, you are a bullshit president. Parang patungo na naman tayo sa isang revolution, Mr. President. Kung patuloy kang ganito palagi. Very easy for them to sold ganun ka laking bulto ng ginto. Di ba? Sobrang walang hiya. This is unacceptable. Sana maimbestigahan to. At itong mga bias na media, ibalita nyo naman to. Bakit hindi nyo bakit tikom ang bibig nitong mga hinayupak na media, mga guys? Hindi ko maintindihan itong mga hinayupak. Bakit sila tikom? Siguro tinatakot ito ni Lisa Marcos, ito si Lisa Tanas. Kasi itong babaeng to, ang hilig nito, talagang ginagapang niya kung sinong head of agency, kung sino ang ano dyan. Yun ang sinusuhulan niya. Langya kang Lisa Marcos, kang adik ka. Oo, adik ka. Alam na ng taong bayan na adik kang hinayupak ka. Kaya, we don't deserve this, mga guys. We don't deserve this. 25 tons of gold na wala. Wala man lang magandang explanation. Itong mga hinayupak na mga tulong, guys, doon pa nag-concentrate ito kay pagpanira kay BP Sara. Kahit na anong sira yung gagawin dyan, hindi titibag yan kasi matino yan. Matino. Mas lalong lalakas ang suporta ng taong bayan dyan. Ito naman yung bagong witness na dinala nyo. Ako, dati pa lang tirador ito sa DepEd. Tama yung sinasabi ni Badong. Tirador ito ng pera. Scammer tong animal. Ito nakawatan at nakipagsanib sa mga kawatan ng congressman. Yun na. Ano na kayo dyan? Mag-celebrate kayo na nag-reunion kayo mga crocodilos. Hinayupak kayo. Di ba? Makikita na doon yung testimonya ng babaeng merkado na yan. Langya. Inakusahan niya, yung ebidensya niya, envelope lang. Kahit pangalan man lang na nakalagay dyan ni BP Sara to you. O kahit ganun lang, wala. Tingnan mo, sinupalpal ka ngayon ni BP Sara. Meron dokumento ba? Pirmado mo pa, hinayupak ka, mabayang kang bakakon ka. Yan ang Bisaya dyan sa sinungaling, bakakon. Yung mga bakakon, magabaan din yan. Alright mga guys, maraming salamat sa mga bago kong subscribers. And patuloy po tayo, babanatan natin itong mga kawatan sa gobyerno. Alright, don't forget to drop a comment and God bless you all.